Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, The Malaya Business Insight. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate Marisa Dalmar at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi po ang pagpapatuloy ng mga kwento ng ating mga OFW na galing sa Syria. Aalamin natin ang mga affordable investments hatid po sa inyo ng EGI Engineering and Building Construction na angkop para sa ating mga OFW. Pakinggan natin ang kwento ni Chief Engineer Sid Frelira na minsan nang pinangarap magpare at pag-aralan natin kung paano maging world-class barista. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Natutuwa po kami sa tuwing nakakatanggap kami ng liham mula sa inyo. Hayaan niyo pong ibahagi namin sa inyo ang sulat ni Athena Briana. Hello po sa Buhay OFW. Kami po ay galing Singapore. Nagbabakasyon po ako ngayon dito sa Pinas. Pinapanood po ako ng aking mami ng inyong programa kasi daw po ay very informative ito. Hindi lamang para sa mga pamilya ng OFW, kundi sa mga taong balak magtrabaho overseas. Napanood ko rin po ang former OFW sa Canada na currently ay businesswoman na. Gusto ko pong matanong kung saan ako pwedeng mag-work sa Canada. Marami pong salamat, Ate Marisa. Salamat sa sulat mo, Athena. Abangan mo sa ating programang Buhay OFW ang mga agencies na legal na nagre-recruit papuntang Canada. Ang importante, regular mong i-check sa POEA kung ang mga ahensyang ito ay rehistrado pa para makaiwas ka sa manloloko. Magbabalik po ang Buhay OFW. Kaya ayun, tumakas na lang ako. Wala na akong pag-asa doon na makuha na yung base. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Ang aming lubos na pakikiramay sa pamilya ng ating kapatid na si DILG Secretary Jessie Robredo at sa pamilya po nila Kapitan Jessup Bahinting at Shitis Chand. Ang pakikiramay po mula sa Buhay OFW, Enria at Aksyon TV Family. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Southville International School and Colleges, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Si Mary Ann Vito ay graduate ng 4-year course ng Hotel and Restaurant Management. Gusto lang daw niya ma-experience sa makapagtrabaho abroad, kaya siya nag-apply sa Syria. Pero matapos na nangyari sa kanya, hindi na daw siya uulit muli. Mary Ann, kumusta ka na? Bakit ka naman nag-run away o tumakas sa amo mo? Kaya po ako tumakas kasi palagi po akong binubugbog ng anak ng amo ko, yung lalaki. Ilang taon? 14 years old. 14 years old lang? Mas malaki po siya sa akin. Kahit 14 years old lang yung mga bata doon, mas malaki yung mga katawan nila kasi matatangkad, mga Arabo eh. Kumusta naman ang pasweldo sa'yo? 3 buwan bago pa nila ipadala sa akin. Siguro kalahating buwan ako iiyak bago nila ipadala yung sahod ko. Kailangan magtiis muna ako ng iyak kalahating buwan. So, paano ka tumakas? Kasi nung araw na yon, wala sila lahat doon. Swerte naman. Tapos, gusto sana na akong kunin ng embassy doon. Kaso sabi daw ng amo ko, andun daw ako sa Turkey. Oo, kasama ng asawa niya, nagbabakasyon at mga anak niya. Kaya hindi ako kinuha doon ng embassy kasi wala daw ako doon. Kaya ayun, tumakas na lang ako. Wala na akong pag-asa doon na makuha ng embassy. Kaya
humanap lang ako ng paraan para ako na lang mismo na pumupunta doon sa embassy. Mary Ann, anong nangyari nung tumakas ka? Yung taga-embassy, may pinakilala sila sa akin na taga-Latakya na sabi nila operator daw ng taxi. O, kaya ayun, tinawagan ko. Sabi naman nung Arabo yun, pero marunong siya mag-English. Sabi niya na, tawagan mo ako pag nakapara ka ng taxi, tapos ibigay mo sa akin yung cellphone mo, kami yung mag-uusap. Yun, sila nag-uusap ng Arabic, nag-uusap sila ng Arabic, tapos nag-aano sila kung saan ako i-drop, kung ilan yung babayarin niya sa taxi. Kaya ayun. Dinadrop niya ako doon sa bahay niya. Bahay ng operator? Anong nangyari? Doon ko na nabulabog na yung sinasabi ng taga-embassy na operator. Hindi pala yun operator. Anak pala yun ng general doon sa Latakya. Wala yung asawa niya doon, ma'am, kasi kami lang dalawa. Malas naman yung araw na yun kasi yung asawa niya hindi pa umuwi. Kaya ayun, sabi niya na magtrabaho ka na lang muna dito kahit 1 linggo. Sabi ko, ayoko stay dito ng 1 linggo. Gusto ko pumupunta na kaagad dito doon sa embassy. Sabi niya, alanganin na daw yung oras kasi madaling 3:00 na ako napunta doon tapos 4 na oras yung biyahe papunta sa embassy to Latakya. Kaya ayun, nag-i-stay ako doon. 5:00 na dumating yung asawa niya, kami lang dalawa sa bahay. Dalawa lang kayo. Anong ginawa niya sa'yo? Pinamasahe niya ako sa likuran niya, sabi niya tulungan ako ma-relax yung katawan niya. Kaya sinasakal-sakal ko na po yung likod niya kasi para talaga siya na hindi na ako papahilutin. Sinasakal-sakal ko talaga. Ayun. Tapos ayun, sabi niya na masarap ka pala magmasahe, no? Sinasakal mo na? Nasasarapan pa? Kaya yun, dumapa siya doon sa sa sofa, yung malaking sofa. Dumadapa siya doon. Sabi ko, iba na to sabi ko. Sabi niya, I want 5 minutes. 5 minutes daw para i-relax daw yung katawan niya. Ayun, ma'am, nakahubad na talaga siya, ma'am. Hinubad na yung short niya, ma'am, naka-brief na lang siya. Nakahubad na. Anong ginawa mo? Sabi ko, ayoko na po. Sabi ko, hinahawakan niya po yung kamay ko. Sabi niya, no, it's okay. Sabi niya, don't panic, sabi niya. Sabi niya sa akin na, kung papayag mo daw ako magpagamit sa kanya, babayaran lang daw niya ako. Tapos umiiyak na ako, ko, ayoko. Dalawa lang kayo sa bahay? Oo, sabi ko, ayoko po. Sabi ko, iuwi mo na ako ngayon kahit maabutan pa ako ng gabi sa daan. Gusto ko na makarating sa embassy. Kaya ayun, kinuha niya yung cellphone ko tapos sabi niya na, I want your mobile. Para hindi daw ako makatawag daw sa embassy, para baka magsumbong daw ako. Sabi ko, wag kang mag-alala sir, hindi kita isumbong. Kaya ayun, tumatakbo ako doon sa kusina nila. Naghuhugas ako ng kamay. Tapos tinatawag niya ako ulit. Siya na, May, come here, quickly. Sabi niya, bilisan mo. Hatini masari. Mahari. Sabi niya, mahari yung tissue. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Tapos sabi niya, where are you going? See what I do. Sabi niya, sabi ko, ayoko po. Umiyak ako, ma'am. Tapos sabi niya, take the tissue in the floor and put in your hand. Pinalagay niya yung tissue dito sa kamay ko, ma'am. Akmang lalabas naman yung niya, lumipat yung tissue. Paano ka naman nakaalis sa bahay na yun? Tinatawagan ko yung ng embassy, si Sir Johnny. Tawagan, may dala kang telepono? Hindi ko talaga binigay sa kanya. Sir, kunin mo ako dito. Sabi ni Sir, sorry, hindi talaga kita makuha dyan. Siguro bukas ng 9:00, siguro 10:00. Ayun ma'am, naghintay ako doon. Hindi na ako lumalabas sa kwarto ko hanggang dumating yung asawa niya. Hanggang dumating na yung taxi. Pagdating mo ng embassy, nagsumbong ka? Ma'am, nagsumbong talaga ako. Pinagtawanan pa nila ako sa nangyari sa akin. Pinagtawanan ka ng mga taga-embassy? Sabi nila, totoo ba daw yung nangyari sa akin? Ko, opo, totoo po. Hindi naman po joke-joke yung bagay na ganun sabi nila kung nakuha ba daw kung hindi naman po. Maraming salamat sa iyo, Mary Ann, at syempre sa pag-share mo ng experience mo sa amin. Opo, salamat po Ate Marisa. Magbabalik po ang Buhay OFW.
Sa'yo na yung buong barko when it comes to mechanical and technical aspects ng barko. You will be responsible for that. Mag-I-REMIT, I-REMIT, may ngiti sa bawat padala. I-REMIT, I-REMIT, mag-I-REMIT. Ang aming lubos na pakikiramay sa pamilya ng ating kapatid na si DILG Secretary Jessie Robredo at sa pamilya po nila Kapitan Jesup Bahinting at Shitis Chand. Ang pakikiramay po mula sa Buhay OFW, Enria at Aksyon TV Family. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. The Malaya Business Insight. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fukoidan Capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Nais sana magpare ni Sid Free pero dahil sa kinakailangan niya maghanap buhay para makatulong sa kanyang pamilya, nakipagsapalaran si Sid Free sa pagbabarko. Narito ang kanyang kwento. 1986 nang matapos ng kursong Associate in Marine Engineer si Sid Free. Engine Cadet ang una niyang posisyon sa barko. As engine cadet, of course, tinitrain ka ng mga senior staff to become a engineer as well. And luckily, I have a good relation with my German officers and engineers on board. So I really took some experiences from them, and they also shared to me what knowledge they have. Assist ka doon sa mga engineer kung anong ginagawa. So cleaning, gano'n. Cleaning ng mga pinagtatanggal ng mga kung ano-ano dyan. Parang mekaniko. Yung mekaniko mismo, yun ang engineer. Yung mga assistant, yun kami as cadet. Taga-abot ng mga tools, taga-linis ng mga equipment, gano'n. Isang malaking tanker ship ang unang barkong nasakyan ni Engineer Sid Free. It's 380,000 gross tonnage siya. Around 5 million barrels yung kanyang karga. So, ang haba ng biyahe noon, mga 1 month ang biyahe bago makarating sa puerto. Mabagal lang yung tanker eh. Ang maganda doon dahil malaki na nga, hindi gaanong maalon. Dahil sa sobrang laki niya, sumasayaw-sayaw lang siya sa dagat ba. Pag may masamang panahon, okay lang sa kanya, sobrang laki niya eh. Matapos maging engine cadet, naging oiler ng 5 taon si Engineer Sid Free. Tapos naging 4th engineer, 3rd at 2nd. Ngayon, isa na siyang ganap na chief engineer. Sa'yo na yung buong barko when it comes to mechanical and technical aspects ng barko. You will be responsible for that. Kailangan meron kang leadership instinct na sinasabi. Hindi ka magpakita ng weaknesses mo at saka yung decision mo kailangan natutugma doon sa tinatanong nila o sa trabaho kasi ikaw ang takbuhan ng lahat eh when it comes to mechanical and technical problems. Mahigit 25 taon mang binuno ni Engineer Sid Free ang pagbabarko, naging sulit naman ang bawat sandali nito. Once you're an officer ka na, wala na yan. Parang buhos na lang yan. Pag parang sinasabi nila na when it rains, it pours talaga. May bahay ako, mga lupa, and then investments sa different companies, investment house. And insurances, stock markets and insurances. Palay, and I have banana plantation at saka calamansi plantation. Bukod po sa mga material na bagay, nakapagpatapos pa rin po ng pag-aaral ng 3 kapatid si Engineer Sid Free.
Meron din siyang mga scholars. From elementary hanggang college. Sa bahay mismo nakatira yun. Parang kapatid mo na lang yun. Hindi man naging pare si Sid Free, masaya at nagkaroon pa rin siya ng self-fulfillment bilang isang seafarer. Maganda. Kasi naikot mo yung mundo ng libre. Pag, lalo na pag maganda yung biyahe ng barko mo, talagang mag-i-enjoy ka. Kasi pag baba mo ng gangway, iba na yung feeling mo pag nakatapa ka na ng lupa. Parang, yun, na-relieve ka, hayaan mo na muna yung stress doon sa barko. Enjoy ka muna. At ang plano niya in the future, Magiging farmer ako. That's why na nag-invest ako sa lupa dahil gusto ko maging farmer. Kasi ako na maging boss doon, wala na akong boss. I don't like to say yes to anybody anymore. Ang serbisyong OFW ay hatid sa inyo ng Veterans Bank. Ang Veterans Bank ay meron pang isang product na dinevelop na bagay din para sa ating mga OFW. Ito ay isa ring long-term time deposit na ang term ay 5 years. Kaya ko nasabing ito ay bagay na bagay para sa mga OFW kasi karaniwan na sa mga OFW natin pagpunta nila sa ibang bansa para magtrabaho dahil sa gusto nila magpatayo ng bahay, kuminsan gusto nilang bumili ng kotse, gusto nilang bumili ng lupa. So ito masasabi ko na kung meron silang tinatarget o meron silang gustong bilhin na bagay o meron silang dream na gustong makuha at the end of 5 years, sabihin lang nila kung magkano ang halagang kailangan nila after 5 years at sasabihin namin sa kanila kung magkano ang dapat nilang ilagay sa deposit sa araw na ito. Kung halimbawa gusto nila magkaroon ng 2 milyon after 5 years, sasabihin namin kung magkano ang kailangan nilang i-deposit ngayon para sa ganon at the end of 5 years, yung kanyang dream na magkaroon ng 2 milyon o 3 milyon o 5 milyon after 5 years, makuha niya at makamit niya. Ang serbisyong OFW ay inihatid sa inyo ng Veterans Bank. Nakakataba ng puso because maligaya sila dun sa product na nabibili nila. experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. West Insula Condominium is located at West Avenue, Quezon City. Investment opportunities para sa OFW hatid ng EGI. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo. Welcome po sa Buhay OFW. Binabati po natin ang mga kapatid nating mga Filipino residents at OFW sa Italy,
sa Guam, sa Europe, United Arab Emirates, Saudi Arabia, at syempre sa USA. Ngayong gabi po'y maligaya ang buhay OFW at syempre ang inyong lingkod dahil makakasama po natin ang EVP ng EGI. Wala pong iba kundi ang ating kapatid na si Architect Grace Layug. Magandang gabi, kapatid Grace. Magandang gabi, Marisa, at magandang gabi sa lahat ng tagapagtangkilik ng OFW. Yes. At syempre, ang ating VP for External Affairs ng EGI, ang ating kapatid na si Mr. Bienvenido de la Cruz or Kuya Bobby. Magandang gabi. Magandang gabi, Marisa, at sa lahat ng mga nanonood sa iyong magandang programa. Marami pong salamat. Ngayon naman, pag-uusapan po natin ang very interesting topic dahil ang EGI po ay kilalang kilala sa industriya ng housing or construction. Kapatid Bobby, anong ibig sabihin ng sinasabing condominium specialist? Nagiging moniker yan ng EGI o ng Eganson Inc. dahil sa ang activities ng Eganson Inc. ay natutukoy parati sa paggagawa ng mga condominiums, sa pag-develop ng mga condominiums. Yan, nag-stick na yung moniker na yan sa EGI dahil nga ang mga ginagawa niya yung mga condominiums halos. So, parang moniker na ito, Kuya Bobby, pag sinabing EGI Condominium Specialist, ang feeling ko, kaya nagkaroon ng ganitong connotation, Architect Grace, ay dahil sa itong nakikita ng mga taga-industriya ng ating housing. Siyempre, pag sinabing EGI, napaka-affordable, napaka-quality, at pag sinabi mong EGI, hindi na daw kinakailangan another contractor or another third party kasi mismong EGI, contractor na by itself. Tama? Tama ka dyan, Marisa. Yes. Kapatid, marami pong salamat, Kuya Bobby. Ka-Architect Grace, tatanungin naman kita, ano-ano ba ang mga projects ng EGI at saan-saan ang mga ito? Right now, ang bagong projects namin sa Quezon City, we call it Insula Projects. One is in West Avenue, right across ng SM North. You can walk your way to Trinoma. So we call that West Insula. West Insula. And then we have another one na kaharap ng Timog Avenue. Tawag naman namin ay South Insula. Ilang floors ito at how many units? Yung sa West, 25 stories. And then yun naman sa South? Timog, that's 33 stories. Kuya Bobby, saan-saan pa po ba ang mga proyekto ng EGI? Sa maraming mga lugar sa Pilipinas. Mayroon kami sa Cebu, mayroon kami sa Baguio, mayroon kami sa Ilocos Norte, mayroon din kami sa Manila itself. Ang proyekto namin sa Manila ay tinatawag na EGI Taft Tower. Ito ay condominium na mixed use. Pag sinabi kasing mixed use, ay mayroong commercial, mayroong office, at saka residential. So, ito yung EGI TAF. Ito yung malapit sa mga eskwelahan, di ba? Sa May Lasal. Yung pong sa Cebu, kapatid Bobby, anong pangalan natin dito sa Cebu ng ating construction project sa Cebu? Actually, doon sa Cebu, marami yung mga proyekto namin. Pero ang isa dyan na masabi natin na maganda talaga, isang buong complex. Ito ay tinatawag namin na EGI City by the Sea. Wow, EGI City by the Sea, napakaganda naman ng pangalan. So anong masabi natin complete complex dito? Ito siya ay may mga condominiums, mayroong hotel, mayroong events place, mayroong resort, mga restaurant at coffee shop. May mga swimming pools din siya. Oh. 3 ang swimming pools doon. Kapatid Grace, ano naman ang nakikita mo mga feedback sa mga buyers natin? Nakakataba ng puso because maligaya sila That's sa good. product na nabibili nila. Magandang-maganda itong sa West Insula namin. We call it environment friendly. Oh, so may mga Kasi open meron space po siya. kami mga features na really for ventilation. Yes. Yung we call it passive cooling. Kasi ang problem din sa condominium living, kapag tuloy-tuloy ang aircon, tuloy-tuloy ang electrical appliances, mataas ang bill natin sa kuryente. No, yung passive cooling namin, kahit nakasara ang pinto at saka ang bintana, meron tayong open slots na nag-aalaw ng free airflow.
So, hindi nagiging stagnant yung hangin sa loob ng unit. So, na-avoid natin yung sick building syndrome. Meron din po kaming tinatawag na UCC, Utility Control Center. Sa paglabas pa lang or sa pagpasok pa lang ng unit nyo, nandun na lahat yung mga metro. So, mababantayan nyo kung may tumutulo kayong plumbing dyan, makikita nyo umiikot ang metro. Pag wala na kayo, paglabas nyo, mababantayan nyo. Oh, ito So, yung tinatawag masa-shut na. off nyo rin lahat ng electrical appliances. Kuya Bobby, meron ka pa bang gustong sabihin sa ating mga kapatid na OFW at sa ating mga Filipino residents abroad? Actually, marami sa ating mga OFWs, mga families nila na gusto ang mas maluwang ang kanilang unit. Kasi lumalaki ang family nila at talaga namang kung maluwang-luwang yung unit mo ay para sa mga bata, maganda ito kasi ang common na impression sa condominium living ay masyadong hemmed in yung mga tao. So dito sa AGI, talagang maluwang yung mga units. Pero nagugustuhan ito ng mga OFWs kasi nga ay habang tumatagal, gusto nila na yung unit nila ay maluwang. Tumatagal nga sa katagalan ng pag-alaga nila sa bahay nila, sa condominium units nila, ma-appreciate nila ito. Yan, comfortable living, ika nga, di ba? Kasi minsan pag masyadong masikip, yun ang ayaw natin pag medyo masikip ang area. So ito maluwag, fresh air, may cooling system, may UCC, value for your money investment, di ba? Maraming salamat, kapatid Bobby. Architect Grace, ano ang mensahe mo sa ating mga OFWs at Filipino residents abroad? Inaanyayahan po namin kayong lahat na bisitahin nyo po ang aming projects ng Insula, West Insula at South Insula para makita nyo po ang investment nyo na aming pinangangalagaan. Hindi po kayo magsisisi. Ayan, syempre narinig po natin ang ating VP for External Affairs ng EGI, Mr. Bienvenido de la Cruz, at ang ating EVP ng EGI, Architect Grace Layog. Iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang EGI projects para you can see for yourself. Sabi nga nila, to see is to believe. Di ba? Maraming salamat, Kuya Bobby. Salamat din Marisa at sa mga nanonood ngayon. Yes, of course. Architect Grace, Maraming salamat. Marami pong salamat. Ayan po. Katatapos lamang po ng pakikipagkwentuhan natin at nalaman po natin ang mga EGI projects, babalik po ang Buhay OFW. Investment opportunities para sa OFW ay inihatid sa inyo ng AGI, South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare because the real home is beautiful inside and out. South Insula Condominium is located at Timog Avenue, Quezon City. Malapit sa aking puso ang mga kaganapan na alam kong may positibong epekto sa ating mga mahal na overseas Filipino workers. Kagaya na lamang po na ika-6 na Philippine Real Estate Festival. Bilang Pangulo ng National Real Estate Association or NREA, naroon po ang inyong lingkod para magbigay ng aking suporta sa magandang adhikain na ito. Ang 2 araw na festival ay naging daan para magtipon-tipon ang mga industry experts, practitioners, suppliers, and buyers para magkaisa sa pagpapalaganap ng real estate industry ng ating bansa. Ang PREF 2012 ay may temang Philippine Real Estate Opportunities for Foreign and Local Investors. Akmang-akma para sa ating mga OFW na nagiging agresibo na sa pag-i-invest sa real estate. Walang iba kundi ang ating Vice Presidente at Chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council ang naging panauhing pandangal. Naniniwala po si Vice Jejomar Binay na kagaya ng ating mga OFW, malaki ang maitutulong ng real estate sector sa gumagandang ekonomiya ng ating bansa. Guys, magandang araw po. Siyempre, we're very happy na nandito po kayo. Tungkol sa mga OFW natin na nasa Saudi Arabia, karamihan po sa kanila hindi makakuha ng exit visa dahil may kaso po. Tinawagan na po ako, nausap na po namin si Asek Raul Hernandez ng DFA, pag may kaso daw po, wala na raw pong magagawa.
Ano po ba talaga ang pwede natin magawa dahil inaabot na po sila ng sakit, ng katandaan, na titigil na lang po ba tayo na pagka may kaso, hindi pwedeng bigyan ng exit visa dahil may kaso po, Vice? Ang lagi namin sinasabi, kasama ng problema mo sa OFW Marisa, sana yung kung mga nagbabalak pumunta sa abroad, makipag-ugnayan sa mayor o dun po sa UOEA o sa OWA para matama kung sino yung pinakausap. Marisa, ang malungkot na parte yung pangalawang bahagi mo. Totoo ito. Tuwing ako ay lalabas, inuurasan kong pumunta sa embassy, sa Filipino communities. Alam mo, may mga nandun sa shelter houses na mga taon na hindi pa nakakaalis. Sila pa ang nagreklamo. Kaya ba ang sinasabi ko sa kanila, bawat bansa may kultura. Dito, pagka ikaw ay naghabla, kahit na talagang aping-api ka, hindi ka talaga makakaalis. Kasi masyado na pong maraming coffee shop sa ibang bansa na nag-hire ng barista. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives. Ang trabaho abroad sigurado ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. I-Remit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. West Insula Condominium. Beauty and Intelligence. Dare to compare. More than just a trophy. It's a jewel. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer, a gift of health from the sea. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Location, location, location. Yan ang golden rule ng real estate. Yan rin ang kailangan nating hanapin sa ating investment. When it comes to the location, Makati ang the best. Para sa mga kababayan nating gustong tumira sa Makati, handog ng Mega World International ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, ang isang condominium address na walang katulad, 3 Central. Ang 3 Central ay hindi lamang located sa Makati. Ito ay nasa gitna ng Makati Central Business District or CBD, ang pinakasentro ng business at commerce sa Pilipinas. Dito sa 3 Central, ma-enjoy mo ang isang central lifestyle dahil konektado ka sa lahat ng lugar. Anong ma-expect mo kung ikaw ay nakatira sa 3 Central? First, ito ay power center. Ang iyong condo ay situated along Valero Street in Salcedo Village, ang financial side ng Ayala Avenue. Prestigious ang lokasyong ito at punong-puno ng mga successful professionals. Second, ito ay pleasure hub. Pasyalan at shopping and leisure centers ba ang habol mo? Malapit lang ang lahat ng yan sa 3 Central, na minutes away from Greenbelt.
Third, ang 3 Central ay isang pampering haven. 50 stories ang address na ito at isang simbolo ng iyong angat na lifestyle. When it comes to interiors and amenities, there's no doubt na ikaw ay alagang-alaga. Dito, meron kang instant access sa isang upscale amenity deck sa 7th level. Para itong sarili mong vacation spot. Merong swimming pool, may playground, gym, outdoor spa at iba't ibang gardens and landscape areas. Meron ring business center, function rooms at culinary station. Ang maganda pa sa 3 Central ay ito ang unang condo sa Makati CBD na merong 2-level shopping mall sa lower floors. Ito ay first for any luxury development sa Makati. Walang kapantay ang iyong pamumuhay kung pinili mo ang 3 Central as a real estate investment. 3 Central, central location, central lifestyle. Sa mga OFW na ready na for the Makati CBD lifestyle, tawag na sa Mega World International. Contact the Mega World International office in your territory now and inquire about 3 Central. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. At kung ikaw naman ay online, please visit www.megaworldinternational.com. Tumataas na ang demand sa mga barista sa ibang bansa. Narito po ang mga dapat nating matutunan para maging world-class na barista. Ang pag-aaral ng barista sa TESDA Certified WCU Training Center ay tumatagal lamang ng 156 hours. Pag naipasa mo ang competency assessment, certified barista ka na. Mga natutunan po rito kung paano po yung mga proper procedure kung paano mag-extract ng coffee. And also yung maintenance ng espresso machine, pati ng coffee grinder, pati po yung mga iba't ibang klase ng coffee beans. Kung dati pastime lang nating mga Pinoy ang pakape-kape, ngayon maaari na natin itong maging daan para makapag-abroad. Bukod kasi sa in-demand ang mga barista sa Middle East, in-demand na rin ito sa ibang bansa. Sa cold country, pero karamihan po is, minsan po is Italy, minsan kasi naghahalo na yung coffee and wines. Kasi masyado na po maraming coffee shop sa ibang bansa na nag-hire ng barista. Simple lang ang mga requirements para makapag-aral. Must be a high school graduate, then syempre merong personal good looking. Kahit na yung meron ka lang talent, yung gusto mo lang na willingness. Kahit naman sino pwede maging barista eh. Ayon kay Jason, madami na tayong training centers ang nagbibigay ng training para maging barista. Pero mas may advantage kung sa TESDA Certified Training Center ka magsasanay dahil ito ang hinahanap para mag-apply ka sa abroad. Yes ma'am, mas advantage po bukod po sa training certificate na makukuha sa training center, meron pa po silang makukuha na yung tinatawag natin na national certificate yun na magagaling sa TESDA. Ang Buhay OFW po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwento at impormasyon patungkol sa ating mga modern day heroes. Kung kayo po'y may nais ibahagi para sa ating mga kababayan o may nais hihingi ng tulong, huwag po magatubiling sumulat o tumawag sa aming tanggapan. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, Drive It, wall cladding system as green as it gets, South Insula Condominium, beauty and intelligence, dare to compare because the real home is beautiful inside and out, Southville International School and Colleges,